Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to graph polynomial function. So paano nga po ba mag-graph ng polynomial function? So given this polynomial function, ay papaliwanag ko po sa inyo on how to graph it in a Cartesian coordinate plane. So ito po ay part 1 ng aking ginagawang video lesson in graphing polynomial function. So ang gagamitin ko po dito to graph polynomial function ay using table of values. So abangan po ninyo yung part 2, ang gagamitin ko naman po doon ay table of signs. Okay, so let's start with number 1 example. Graph y is equal to x plus 5 times x plus 2 times x minus 1 times x minus 4. Okay, so igagraph po natin yung polynomial function na ito using table of values. So ito yung ating table of values for x and y. Ang values ng x ay from negative 5 to positive 4. So saan ko nga po ba nakuha yung negative 5 to positive 4? So, tingnan po natin yung ating polynomial function. Ang given ay factored form. So, napakadaling i-graph kapag naka-factored form na yung ating polynomial function. So, mula sa factors, makukuha na po natin yung roots ng polynomial function or yung kanyang x-intercept. Ano po? So, yung x-intercept, ito po yung values dito sa factored form. So, ito po ang x plus 5, ang value ng x dyan ay, change the sign mo lang po yan, negative 5 kasi plus 5 yan. Ano po? At yung x plus 2, ang value ng x dyan ay negative 2. Change the sign mo lang po. At yung x minus 1 kaya positive 1. Sa x minus 4, positive 4. Okay. So, ito po yung apat na values or x-intercept or the other term dito ay roots of polynomial function. So, ito po yung negative 5, diyan po ako nag-start. At yung positive 4, diyan po ako nag-end. At lahat po ng numbers between negative 5 to positive 4 ay nilagay ko po dito sa ating table. Okay, para ma-graph natin ito, kailangan nating i-calculate yung values ng y with the given values of x. So, unahin po natin yung x-intercept. Yung x-intercept po dito, ito po yung negative 5, negative 2, 1, 4. Meron na po tayong values ng y dyan. Since x-intercept, ibig sabihin, ang values po dyan ng y is 0. Ano po? So, yung negative 5, ang value ng y dyan ay 0. Kasi x-intercept. Itong negative 2, ang value ng y dito ay 0 also. So, sa 1, ang value ng y is 0 at sa 4, ang value ng y ay 0. So, ito po yung kanyang x-intercept o yung roots of polynomial function. Okay. So, kapag hindi po ganito yung given na polynomial function, kailangan po ninyong i-factored out. May given po kasi na ito, kagaya po ng isa kong video. Ito po, finding roots of polynomial function. Ganito po yung given. X cubed minus 6x squared plus 11x minus 6 equal to 0. So, ibig sabihin, ay hindi po naka-factored out yung ating polynomial equation or function. So, kailangan ipa-factored out muna. So, paano po ba i-factored out itong given kapag ganito po yung given sa inyong sinasagutan? So, panoorin po ninyo yung video na ito. So, ilalagay ko po din sa description o sa comment box. I-open lang po ninyo kung paano po i-factor na ganito kapag ganito po yung given na inyong sinasagutan. Okay, so now, how to determine yung between the x-intercepts, yung negative 4, negative 3, negative 1, 0, 2, and 3. So, paano po i-determine yung values ng y dito? So, ganito lang po yun. So, unahan po natin yung negative 4. For x is equal to negative 4, ay substitute lang po natin dito sa ating polynomial function. Ano? So, lahat po ng x dyan ay lagyan po natin ng negative 4. So, ito po ay, try po natin, y is equal to, yan. So, yung x plus 5, so ito po ay, yung x ay negative 4, kaya negative 4 plus 5. X plus 2, kaya negative 4 plus 2. X minus 1, kaya negative 4 minus 1. X minus 4, kaya negative 4 minus 4. So, lahat ng x po ay lagyan ko ng negative 4. Okay? And then, simplify natin by factor. Okay? By factor po yan. So, unahin po natin itong first factor. Negative 4 plus 5, yan po ay positive 1. Times, next, negative 4 plus 2, yan ay negative 2 times next, negative 4 minus 1, that is negative 5. At yung huli, negative 4 minus 4 is equal to negative 8. Now, you're going to multiply all these values. Okay? So, this become y is equal to 1 times negative 2 times negative 5 times negative 8.
yan po ay negative 80. Ano po? So, try po natin. 1 times 2 is 2, 2 times 5 is 10, 10 times 8 is 80. Since tatlo po yung negative, kaya negative 80 po yan. Ano po? So, lagay po natin dito sa value ng y, if x is equal to negative 4, y is equal to negative 80. Okay, so the same process for x is equal to negative 3. Negative 3 ang x, substitute ulit natin sa ating polynomial function. So, y is equal to, lahat po ng x dyan, nilagyan ko ng negative 3. So, x plus 5, so negative 3 plus 5. X plus 2, so negative 3 plus 2. X minus 1, so negative 3 minus 1. At x minus 4, negative 3 minus 4. So, lahat ng x lang po dyan na variable, piltan ko ng negative 3. Okay? And then simplify again by factor. Okay? So, negative 3 plus 2 or plus 5 rather, that is positive 2. Next, negative 3 plus 2, that is negative 1. Next, negative 3 minus 1, that is negative 4. Next, negative 3 minus 4, that is negative 7. Then, if you're going to multiply, 2 times 1 is 2, times 4 is 8, times 7 is 56. Since tatlo yung negative, kaya negative po yung result. So, negative 56. So, ilagay po natin dito, when x is equal to negative 3, the value of y is equal to negative 56. Okay. So, we have here. Now, the same process po yung gagawin ninyo. So, ang negative 1 po dyan, ang value ng y ay negative 40 or 40 rather. At ang 0, ang value ng y dyan ay 40 also. Yung 2, ang value ng y is negative 56. At yung 3, ang value ng y is negative 80. Okay, so after po ma-fill up yung ating table of values for x and y, ay ready na po tayo to graph it in the Cartesian coordinate plane. Okay, so ito po yung ating Cartesian plane. Ang una po nating i-plot dyan ay ito pong mga x-intercept. Ano po, para mas malinaw. Ito pong negative 5, 0, negative 2, 0, 1, 0, and 4, 0. Okay, so yung negative 5, 0, ayan po yung kanyang plot. Negative 2, 0, 1, 0, and 4, 0. Okay, so next po, ang ginagawa lang po ng iba, kahit saan na po tumapat doon, basta tama po yung pag-ikot ng ating graph. Pero para mas maganda, makita natin yung exact graph, i-plot po natin itong negative 4, negative 80. So negative 4, negative 80 ay dito po banda. Hindi ko na po nilagyan ng plot. Negative 3, negative 56, ito po. Yan. And so on. Igagraph lang po natin yan. So, tingnan po natin yung graph. Yan po yung magiging kalalabasan. Ano po? So, from negative 5, yung pagitan po ng negative 5 at negative 2 na x-intercept ay negative. So, ibig sabihin dito po sa baba. Ano po? At yung pagitan po ng negative 2 at positive 1 na x-intercept ay, ito po ay positive. Kaya tataas po yun. Ano po? Sa may y. And then, sa pagitan po ng 1 and 4, negative ang dalawa pong values ng y, kaya dito po yung pababa. So, yung part po dito, diretso na po ito pataas, ganoon din po dito sa kabila, diretso po pataas. So, yan po kung paano po i-graph using table of values. Okay, so salamat sa panonood kaibigan. Nawa ay natuto ka sa aking video. Please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.